was a ballot that was rejected first. Live mula sa GMA Network Center. Ito ang 24 Oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Patay ang isang mag-anak sa Cagayan de Oro City nang matrap sa kanilang nasusunog na bahay. Natutulog ang mag-asawa at kanilang batang anak nang sumiklab ang sunog at mabilis na kumalat. Nakatutok si James Paulo Yap ng GMA Regional TV. Pasado alas 11 kagabi nang makuhanan ng CCTV ang pagsiklab ng apoy sa isang bahay sa Barangay Gusa sa Cagayan de Oro City. Halos 1 minuto lang ang lumipas, nagliyab na ang buong bahay. Sa bilis ng pagkalat ng apoy, hindi na nakalabas ang nakatirang mag-asawa at kanilang anak na babae. Wala sila ko kaya tangkahan mo na susulod daw. Ilang magkalakan nilang balay kung kumukuha sila ng gabi na. Ginatangkahan nila. Tangkahan nila. Pero wala sila sa taas na tulog. Wala, diara sa sulod. Hindi rin siya na may katrin nila sa kilid. Pero ang taas, dili naman. Di naman sa taas ay gabok naman. Gabok na mga kahoy. Ayon sa Bureau of Fire Protection, Lapasan Fire Station, bukod sa gawa sa light materials ang ibabaw na bahagi ng bahay, may mga nakaimbak ding tela dahil sastre ang padre di pamilya. Ilang taon na rin umanong walang linya ng kuryente ang natupok na bahay. Pag abot na mo sa area sir, ang balay sa fully engulfed na gid siya sa kalayo. Kay since gabi nahitabo, late gid ang call na na-receive na mo. Pagkatapos ng sunog, na-recover ng BFP malapit sa pinto ang labi ng 40 years old na ina, 60 years old na ama, at ang 13 years old nilang anak. Inaalam pa ng BFP ang posibleng sanhi ng sunog. Nagtanaw mi dito na amang gyapon sila atong makina nga di motor. So unsa ang ilahang source of electricity gyapon ato kay electricity driven man to na tong pagtahi since Taylor ang negosyo ani ni katong namatay, tailoring. And then number 2 ana is kanang luto since napon mi nakita na LPG dito sa sulod. Mula sa GMA Regional TV at GMA Integrated News, James Paulo Yap, nakatutok 24 oras. Nagkarambola naman ang 8 sasakyan sa Aklan matapos mawalan umano ng preno ang truck na may kargang 300 sako ng asukal. Nahuli kami yan sa pagtutok ni John Sala ng GMA Regional TV. Sa rear view camera, makikita ang aksidenteng nangyari sa Barangay Libertad, Navas, Aklan alas 6:20 kagabi. Maririnig muna ang ingay tila mula sa gulong ng isang sasakyan. At pakikita ang isang van na lumipat sa kabilang lane sa bumangga sa isa pang sasakyan. Pakikita rin ang pagbangga ng wing van o cargo truck sa likuran ng isa pang van. Dahilan para bumangga rin ito sa kasalubong na sasakyan. Ang truck naman tumagilid at tumama pa sa ilang sasakyan. Sa video namang ito, makikita ang damage sa mga sasakyang sangkot sa aksidente. 8 sasakyan ang nagkarambola sa aksidente. Damay din ang 2 nakapark na motorsiklo. Sa investigasyon ng pulisya, lumalabas na sa palusog na bahagi ng kalsada na wala umano ng preno ang wing van truck na may kargang 300 sako ng asukal. Yung wing van sir, tuloy-tuloy na bumaba hanggang sa tinusok sa likuran ng bahagi sir yung isa pang commuter van bago sa gumulong-gulong. 6 ang sugatan, kabilang ang pahinante ng truck. Halos 8 oras ring isinara ang bahagi ng kalsada dahil sa aksidente. Nakadetene ang driver ng truck sa Navas Police Station. Hinihingan namin siya ng pahayag. Sa kadamuon sa imo karga, dapat slow down ka eh. Hindi mo napakarira mo. Pero kung mo nakadamo imo karga, you should at least travel at a slow nga speed. Mula sa GMA Regional TV at GMA Integrated News, John Sala. Nakatutok, 24 oras. For disposal o itatapon na, pero nabistong ibinebenta pa sa isang tindahan sa Taytay, Rizal ang mga expired na biskwit, chichirya at iba pang pagkain. Arestado ang may-ari na nakuha na ng hanggang 3 milyong pisong halaga ng expired items.
Nakatutok si John Consulta. Sa surveillance video ng NBI, makikitang lantaran ang bentahan ng mga expired umanong consumer products sa Taytay, Rizal pagkaabot ng pera. Yan, nagbibilang na ng pera. Bilang na ng pera. Bayad na. Tara. Sumalakay ang mga ahente ng NBI Laguna at NBI Rizal. Sa NBI kami ha, NBI. Wala mo nang aalis ha, wala mo nang aalis. Inaresto ang mismong may-ari ng tindahan. Sa bisa ng search warrant, pinasok din ng mga operatiba ang kanyang warehouse at nabistong puno ito ng mga kahon ng biskwit, chichirya at iba pang pagkain na mga expired na umano lahat. 2 truck ang kailangan ng NBI para mahakot ang mga expired na consumer products na nagkakahalaga ng 2 to 3 million pesos. Ayon sa NBI, nagreklamo sa kanila ang isang kumpanya na ipinupusit daw ang kanilang mga produkto na dapat ay for disposal na. Ang mga produktong ito ito yung mga tinatawag na return to vendor. Pinulaut na ito sa mga malalaking grocery store dahil expired na or malapit na mag-expire. Buburahin nila yung expiration date at papalitan nila ng bagong expiration date. Gamit ng mga dinidikitan nilang sticker o kaya nag-i-stamp sila ng bagong expiration date. Ayon sa NBI, ibinebenta mga expired products na bagsak presyo sa maliliit na tindahan sa Cavite, Rizal at Laguna. Malaking epekto nito sa kalusugan ng mga consumer, lalo yung mga bata na mga hihilig kumain nito. Kinukuha namin ang panig ng inaresto. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok 24 oras. Inireklamo ng plunder sa ombudsman sina dating Pangulong Rodrigo Duterte, Senador Bongo, pati ang kanyang ama at kapatid ni dating Senador Antonio Trillanes IV. Kaugnay po yan sa halos 7 bilyong pisong infrastructure projects na napunta umano sa kumpanya ng mga go. Ang tugon ng senador sa pagtutok ni Salima Refran. Kahong-kahong dokumento ang bitbit ni dating Senador Antonio Trillanes IV sa Office of the Ombudsman para yan sa reklamong plunder laban kina dating Pangulong Rodrigo Duterte, Senador Bongo, pati laban sa ama at kapatid ng senador. Kaugnay ito sa halos 7 bilyong pisong infrastructure projects na napunta umano sa CLTG Builders at Alfrego Builders ng mga go. Tatay at kapatid, binigyan mo ng bilyon-bilyon na kontrata. While you were in power, covered nila yon. Alam naman natin na magkadugtong ang bituka ni Bongo at Duterte, kaya hindi niya pwedeng ipagkaila na hindi na-impluensyahan ito. Alegasyon ni Trillanes, nasa 200 proyekto umano ang nakuha ng mga kaanak ni Go mula na maging mayor si Duterte noong 2008 hanggang sa maging presidente ito. Karamihan ay nasa Davao Region at Davao City. May flood control, merong mga road widening, kahit na kompleto o nagawa yung proyekto. Pero yung offense niya is hindi dapat sa tatay at kapatid ang nag-benepisyo. Ang nakalagay sa ating batas, up to 4th degree of consanguinity and affinity. Pero ito, 1st degree ito, tatay ito at kapatid. Git ni Trillanes, undercapitalized o kulang sa pampuhunan ng CLTG at Alfrego Builders, kaya nakipag-joint venture o nakisosyo sa mga kontratisang may AAA licenses tulad ng mag-asawang Curly at Sara Diskaya. 816 million pesos umano ang halaga ng mga proyektong napunta sa joint venture ng mga Go at ng mga Diskaya. Pinabulaanan ni Senador Go ang mga alegasyon. Lahat naman tayo may negosyo, yung mga pamilya natin. Lahat ng pamilya may negosyo. But hindi po ako nakikialam dyan. Nakialam ba ako? Hindi. Nakinabang ba ako? Hindi. Binigyan ko ba ng pabor ang aking pamilya? Hindi. Ayon kay Go, haharapin niya ang reklamo at handa rin kasuhan ang sariling kadugo kung nagkamali sila. Meron naman pong COA na pwede naman pong tumingin kung meron bang pagkukulang o meron bang irregularities dito sa mga proyektong ito. Kasuhan niyo po. Kaya sabi ko nga, ako pa mismo, willing po akong kasuhan kahit kapamilya ko, kahit sino pa yan. Ang reklamong ito,
Una nang naihain noon sa Department of Justice, pero agad raw pinadala sa Office of the Ombudsman ng Prosecutor General noon na si Benedicto Malcontento. Panahong Justice Secretary pa si Ombudsman Jesus Crispin Remulla. Itong kasong ito ay pag-aaralan pa. Hindi nga ako nagkaroon ng pagkakataong makita ang mga papel na to nung panahon na yon. Isang taon na yun eh. Dadaan niya sa evaluation, fact-finding, at preliminary investigation. Dagdag pa ni Ombudsman Remulla, maaaring makatulong ang reklamong ito sa investigasyon nila ng DPWH, sa CLTG at sa mga diskaya. Binibigyan kami niyan ng hudyat kung saan kami dapat tumingin. Kasi nga, interesado kami dyan, pero kung nandyan ang dokumento at meron na siyang mga project number, mga identifying marks, mas madali namin mahahanap yan sa DPWH. Para sa GMA Integrated News, Salima Rafran, nakatutok, 24 oras. Tuloy sa pangalampag ang iba't ibang grupo para wakasan ang korupsyon at bilisan ang pagpapanagot sa mga sangkot. Kabilang sa mga nagrally ang ilang magsasaka at health workers. Nakatutok si Bernadette Reyes. Winasak ng mga magsasaka at iba't ibang grupo ang effigy ni Pangulong Bongbong Marcos na hugis daga, na simbolo umano ng dumi at ganid ng mga tiwaling umangat-ngat sa pera ng taong bayan. Panawagan nila, wakasan ang korupsyon at pang-aapi. Bago dyan ay nagsunog din ang effigy ng Pangulo sa tapat ng tanggapan ng Department of Agrarian Reform sa Quezon City. Gayon din ni Vice President Sara Duterte at US President Donald Trump. Nababagalan umano ang mga grupo sa pag-aksyon ng pamahalaan sa isyu ng korupsyon. Panagutin ang mga nangurakot, ang mga kurakot, no? Mandarambong sa kaba ng bayan. Yun namang ICI ay napaka non-transparent. Hindi natin alam kung ano nangyayari dyan. Kaya napakahalaga na patuloy na kumilos ang mamamayan dito sa kalsada. Patuloy na bantayan natin kung ano nangyayari. Bukod sa mga magsasaka, nakiisa rin sa kilos protesta ngayong araw ang iba't ibang mga sektor, kabilang na ang mga environmental advocate, maging mga health workers. Sa darating na November 30, mas malaki ang kilos protesta raw ang ikakasa ng iba't ibang grupo. Sisimulan natin sa pagpapatulong ng lahat ng korap. Kailangan tayo magkaisa. Milyong-milyong Pilipino. Kulang na kulang at napakabagal na selective yung nangyayari ngayon ng pagpapanagot eh. May nakakasuhan pero walang nakukulong. Pinayagan sila ng Manila Police District kahit walang permit, pero pakiusap sa kanila. Huwag sila magsunog ng effigy kasi meron tayong nilalabag na batas. Nakita naman natin very permissive tayo, pinapayagan natin sila. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatutok 24 oras. Dedesisyonan na ng Justice Department sa loob ng 60 araw ang mga ebidensyang isinumite sa kanila kasunod ng preliminary investigation sa reklamo ng mga missing sa Bungero. Ang kampo naman ng negosyanteng si Atong Ang ay umaasang ibabalik pa ang reklamo sa PNP-CIDG para muling maimbestigahan. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Sa preliminary investigation na reklamo kaugnay ng mahigit 30 nawawalang sa Bungero, muling nagkaharap ang mga kaanak ng biktima at ilan sa mga respondents. 62 ang respondents sa reklamong multiple counts of murder, kidnapping, serious illegal detention at iba pa na kinabibilangan ng negosyanteng si Atong Ang. Wala siya doon kanina at nagpadala lamang ng abogado. Kanina inanunsyo ng Department of Justice o DOJ na dedesisyonan na nila ang reklamo. The panel declared that the preliminary investigation is already submitted for resolution. That is after the complainant manifested that they are not filing a reply to the counter affidavits of the respondents. Merong 60 days ang DOJ para pag-aralan ang lahat ng ebidensya na isinumite sa kanila. Kung may sapat na ebidensya, isasampa ito sa korte. Umaasa ang abogado ni Ang na pagbibigyan ang kanilang hiling na ibalik ang reklamo sa PNP Criminal Investigation and Detection Group o CIDG para daw imbestigahang muli. We are hopeful that the case will be rebundled back to CIDG for investigation in view of the fact that the evidences
submitted do not have enough credibility, enough to establish what's called the quantum of evidence for prima facie case. I believe that is alleged in their counter affidavit, and to answer that issue, we will address that in the resolution. Dumalo din ang whistleblower na si Julie Dondon Patidongan na kabilang sa mga respondents pero umaasang magiging testigo sa mga kaso kapag naisampa na sa korte. Mag-aantay na lang tayo ng desisyon ng Department of Justice. Siguro makakamit na ang hustisya ng mga pamilya na nawawalan. Kampante naman daw ang mga pamilya ng missing sabungeros. Ang laki po ng pag-asa namin na makakamit na namin yung justisya pagdating po sa resolution. Sana po pumabor sa amin, magkaroon na po ng warrant. Nag-usap-usap na po kami mga na this time, meron na kaming witness na talagang walang magpapareglot. Ayon sa DOJ, nagpapatuloy naman daw ang investigasyon sa mga buto na nakuha sa Taal Lake, kung saan ayon sa whistleblower na si Patidongan, tinapon umano ang labi ng mga nawawalang sabungero. Kung magmamatch ito sa DNA ng mga kaanak ng biktima, makakadagdag daw ito sa kanilang ebidensya. Total number of bones recovered and submitted for examination is at the number 981. Okay? This includes 3 sets of human remains from the cemetery consisting of 264 bones. If the assessment by the panel of prosecutors is that there is sufficient evidence to proceed to trial, given what we have on hand, there will be no need to look into the DNA evidence or to wait for the results of the DNA examination. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, nakatutok, 24 oras. Good news sa mga motorista. Isang RFID na lamang ang kailangan para sa lahat ng expressway sa Luzon. Ang proseso para riyan, alamin sa pagtutok ni Chino Gaston. NLEX, Skyway, Cavitex, Tiplex at Esitex. Dahil iba't ibang expressway ang meron sa Luzon, iba-iba rin ang gamit na Radio Frequency Identification Device o RFID. Kaya di maiwasan ng ilan na magkalituhan kung alin ang gagamitin sa partikular na daan. Pero ang problemang yan, may solusyon na sa inilunsad ngayong araw na One RFID. Ibig sabihin, pwedeng isang account na lang ang inyong lalagyan ng load tuwing daraan sa anumang expressway sa Luzon. Bunga ito ng kasunduan ng Metro Pacific Tollways at SMC Tollways Corporation, ang dalawang kumpanyang nagmamay-ari ng AutoSweep at EasyTrip RFID systems. Pinasinayaan ganina ni Pangulong Bongbong Marcos ang consolidation ng dalawang Tollways Corporation 8 taon mula nang hiniling ito ng gobyerno. It took us 8 years to get to this point. We are trying to emulate some of the systems that many of us who travel abroad have seen and take public transport have seen that will make things easier for our commuters. Marami sa ating ginagawa ngayon hindi kayang gawin ng pamahalaan lamang. Kaya't natin sinama at humingi ng tulong sa ating mga private sector partner. At masasabi ko naman, kapag tayo humihingi ng tulong sa kanila, hindi pa tayo hinihindian. Natagalan ng interconnection dahil sa ilang issue, pero sa huli ay naplansya rin. Para magamit ang One RFID system, kailangan lang magpakabit ng One RFID sticker. Magtungo lang sa mga RFID installation booths sa mga gas stations o malapit sa mga toll booths sa expressway. At iparehistro ang sasakyan sa One RFID system. Tatanggalin nila ang inyong lumang AutoSweep or EasyTrip RFID at papalitan ng mas bagong sticker na nasa loob ng windshield ikakabit. E paano kung may laman pa ang lumang RFID account? Pwede naman daw ilipat ang load sa bagong account. Optional o hindi raw sa pilitan ang paggamit ng One RFID. Kaya pwede pa rin gamitin ang mga lumang RFID accounts. Sina Edgar Hasmin at Ryan Son, ilan sa mga unang nagpakabit kanina ng One RFID sticker. Maganda na naging isa na lang, less hassle. Hindi ko na iisipin kung baka makalimutan ko na walang load yung isa tapos pumasok ako sa ibang express. Mahalaga yun kasi kumbaga isang card na lang siya, kumbaga hindi siya na magsi-separate. Kumbaga yung perang ilalagay doon, mas na siya, kumbaga ang tawag doon, mas tipid na siya.
Layo ng gobyerno na magkaroon ng Single Electronic Payment System ang tollways, LRT, MRT at ang kinukumpletong subway, kagaya ng mga electronic payment system cards sa ibang bansa. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston, nakatutok, 24 oras. Nangako si Sandigan Bayan Presiding Justice Geraldine Econg na bibilisan ang paglilitis sa mga kakasuhan kaugnay ng mga flood control project. Target nilang makapagbaba ng hatol 8 buwan matapos simulan ang hearing. At narito ang exclusive na panayam ni Joseph Moore. Ang mga panawagang panagutin ng mga sangkot sa mga anomalyang flood control projects hindi lingid kay Sandigan Bayan Presiding Justice Geraldine Econg at mga kasama niya sa Special Court. Sila ang lilitis at sisintensya sa mga makakasuhan sa anomalya. We can also do our share in making sure that there is accountability when it comes to people who are charged. Handaan niya silang tanggapin ang mga ihahaing kaso ng ombudsman. Hindi na nila kailangang bumuo ng special division na tututok lamang sa flood control cases dahil konti na lamang ang mga dinidinig nilang kaso. We're prepared for the deluge of cases. Kung kailangan may mananagot, pananagutin natin. But there's always due process. Pero dahil kasong graft lamang laban sa mga opisyal na may salary grade 27 ang dinidinig sa Sandigan Bayan, posibleng sa iba ihain ng kaso laban sa mga naireklamo na ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa Ombudsman. Kabilang ang pinakamataas na si dating Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara na may salary grade 25. If they feel na wala talagang involved na persons na masasakop dito sa Sandigan Bayan, then that will be filed in the first or second level court depending on the charge. Tiyak namang Sandigan Bayan ang lilitis kung matuloy ang ilan pang inirekomenda ng Independent Commission for Infrastructure o ICI na kasuhan ng Ombudsman na sina dating Mimaropa Regional Director Engineer Gerald Panacan at mga Assistant Regional Directors nito na nasa salary grade 28. Pag nagkataon, pangako ni Justice Econg bibilisan nila ang paglilitis. Isusumite na sa Korte Suprema ang mga bagong alituntunin para magkahatol na sa loob lamang ng 6 hanggang 8 buwan. Kabilang dyan ang hanggang 10 araw lamang na pagsasakdal at pre-trial, hanggang 4 na buwang paglilitis kabilang ang pagharap ng mga ebidensya at testigo at hanggang 2 buwan lamang para maisulat ang desisyon. We will give the ponente 40 days. The most senior member, who is not a ponente, 10 days to review. And then the junior, another 10 days. So 60. 60. Next year may makukulong na. Exactly. So by next year, we will have, I cannot assure you kung makulong, but we will have decisions. Basta nahuli. Sa mga pagdinig dito sa Sandigan Bayan, pinapayagan naman ang media na makapasok sa korte at saksihan ang paglilitis. Pero ayon kay Sandigan Bayan Presiding Justice Geraldine Econg, kung may panawagan ng publiko na isa-publiko o i-livestream yung magiging pagdinig sa mga kaso ng mga maanumalyang flood control projects, handa raw nilang hinga ng permiso ito sa Korte Suprema. If that's the clamor, we will reiterate a request. And the beauty of continuous trial, because I have tried it several times when I was in the lower court, even media, even the public who sits, you would know whether the accused will be guilty or not. If the Supreme Court allows, of course, we are, because we're not hiding anything. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras. Good evening mga kapuso! Di pa tapos ang 2025 pero tila best year na ito kay Rocco Nacino dahil sa sunod-sunod na blessings. At bukod sa mga project, malapit na rin siyang magka-baby number 2. Makichika kay Aubrey Carampel. Another blessing para kay Rocco Nacino ang second pregnancy ng misis na si Melissa Goying. Last month, inanunsyo ito ng Nacino fam in a cute video kasama ang soon-to-be kuya na si Izzy.
Going 6 months na raw si Melissa at excited na silang madagdagan ng pamilya sa pagdating ng kanilang new baby next year. Ia-announce raw nila ang gender bukas kasabay ng birthday ni Melissa. Magiging busy rin bilang daddy. At ang birthday ko is March. Nagkataon, naging successful kami sa plano namin. March din si baby. Bukod sa excitement ng pagiging daddy again, looking forward na rin si Rocco sa kanyang movie and TV projects. Magiging busy raw siya ngayong last quarter of 2025. Sa November, ipalalabas ang docu-film na Lakambini, kung saan gaganap siya bilang si Andres Bonifacio. Honored si Rocco na gumanap bilang isang bayani sa pelikulang Talambuhay ng misis ni Andres na si Gregoria de Jesus. Very surreal. Tapos nakaka-realize lang din na kung paano talaga magmahal ng bansa. Kung paano maging heroic in your own way. Pero din sa pelikula na to, pinapakita yung lakas ng babae din. Na noon pa, kayang-kaya ng mga babae maging patas sa mga lalaki. Sa December, may work din si Rocco during the Christmas season. At soon, balik acting sa telebisyon. Makikita ko na mga kapuso natin sa telebisyon ulit. Ayun, after ng stint ko sa Mami Dieres at sa Sangre, makikita niyo ulit ako sa TV. Aubrey Carampel, updated sa showbiz happenings. Tiklo sa Candelaria, Quezon ang tatlong naaktuhang nagsasagawa ng paihi o yung modus ng iligal na bentahan ng produktong petrolyo. Nakatutok si June Veneracion. Tatakbo ha. Mga pulis ito, pulis. Naaktuhan ng mga pulis kaninang madaling araw ang tatlong sospek sa modus na kung tawagin ay paihi o iligal na pagbebenta ng produktong petrolyo sa Candelaria, Quezon. Sino yan? Sino yan? Sino tumakbo? Huli ang mga sospek habang inililipat ang krudo, gasolina at iba pang produktong petrolyo mula sa isang tanker papunta sa mga container. Sabi ng Quezon Police Provincial Office, posibleng ito raw yung mga produktong murang ibinibenta sa mga tindahan at gilid ng kalsada. Marami po tayong nare-receive na information na ito nga pong mga paihi na ito ay pumapasok sa lalawigan ng Quezon. Nasa 90,000 pesos na petroleum product ang nakumpiska. Maharap ang mga suspect sa reklamong paglabag sa Oil Pilferage Act. Wala pa silang pahayag sa ngayon. So yun po yung inaano natin na malaman po talaga natin kung saan po nanggagaling at sino po yung mga involved na personality dito. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, nakatutok, 24 oras. 100% ang posibilidad na bumalik si Senador Ping Lacson bilang chairperson ng Senate Blue Ribbon Committee na nag-iimbestiga sa mga anomalya sa mga proyekto kontra baha. Ayon po yan kay Senate President Tito Soto at nakatutok si Ian Cruz. Nitong weekend pa, sinabi na ni Senate President Tito Soto na malaki ang tsansang bumalik si Senate President Pro Tempore Ping Lacson bilang Senate Blue Ribbon Committee Chairperson. May posibilidad na baka sakaling makakumbinsi namin ulit Senator Lacson. Siguro bago mag-November 10, medyo maliwanag na tayo dyan. Anong takbo niyan. Nakapag-meeting na kami niyan at lahat. Kanina, nang tanungin muli si Soto kung sigurado nang babalik si Lacson sa Blue Ribbon Committee na siyang nag-imbestiga sa mga maanomalyang flood control projects. Sumagot siya ng, I think so. Humingi naman ng paumanhin si Lacson sa hindi pagsagot sa tanong namin kaugnay niyan. Dahil galing sa surgery ang mata, kaya hirap pang magbasa habang nagpapagaling. Payag naman kung sakali ang ilan nilang kasama sa mayorya. Alam naman natin yung kanyang integridad at pangalawa, may experience siya pagdating sa investigation. In fact, lahat naman to lumawas sa kanyang privilege speech. No, siya nagbigay ng detalye, siya nagbigay ng pangalan, siya nagbigay ng lugar, siya nagbigay ng amount. Kasi walang takers din no? And at the same time, I have to na parang ako pinapagbinta na sinasabing ako naging factor, wala, no? Sakaling bumalik si Lacson sa komite, may tsansa bang mabawasan ang 15 miyembro ng mayorya sa Senado? Sa ngayon, wala pa naman, wala akong alam na nag-iisip. Sa ngayon, wala akong Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz, nakatutok, 24 oras. Pinagtatanggal ng MMDA ang mga sagabal sa mga daraanan ng mga provincial bus bilang paghahanda sa undas. Ipatutupad din ang no absent, no leave policy sa mga tauhan ng ahensya. Nakatutok si Dano
Tingkungko. Mahigit isang linggo bago ang bisperas ng undas, muling nagkasa ng Oplan kontra Sagabal ang MMDA. Ang punteriya ngayong araw sa Cubao, Quezon City. Sa kanto ng Detroit at Denver, di kalayuan sa mga terminal ng bus, tino ang mga SUV na ito na nadatnang nakaparada sa bangketa ng walang driver. Hindi bababa sa 10 sasakyan ang nato, pati iba pang sagabal, tinanggal. Bukod sa pag-iikot sa mga kalsada para linisin ang mga sagabal, inanunsyo na rin ng MMDA ang no absent, no leave policy sa mga tauhan nito bilang paghahanda sa inaasahang pagbigat ng trapiko ngayong undas. Para siguraduhin po lahat po ng enforcers ay nandyan. Kaya matagal na po namin ginagawa yan, lalong-lalo na po pag nagkakaroon po tayo ng exodus na maraming sa ating mga kababayan na pupunta ng probinsya, ganyan na po ang pinapatupad natin. Pagtutuunan din ang pansin ng mga tsuper pati bus driver na isa sa ilalim sa drug testing. Nagipag-coordinate na po kami sa PDEA. Sinasabi ko na to, inaanunsyo ko na para huminto na yung mga drivers. Huwag na kayong tumira ng droga. Sa ngayon, maluwag pa ang sitwasyon sa Parañaque Integrated Terminal Exchange pero may ilang mga pasaherong sinasamantala na ang maaluwang terminal para makauwi ng probinsya at hindi makipag-agawan sa ticket. Para iwas sa traffic, hindi hassle sa biyahe. Tsaka para matagal ho ang banding ho ng pamilya. Nagkakaubusan po kasi ng ticket pagka po yung parang gahol na po sa oras. Kaya kinakailangan maaga pa lang ho kung kayo iuwi ho ng probinsya, umuwi na po kayo. Para sa ticket, wala hong hassle. Para makadalaw sa lola ko itong undas, 2 weeks pa lang ako dito sa Pinas, sinabay ko na ng uwi ng undas. Para hindi makasabay pag maraming pasahero kasi mag-uuwian eh. Naunang sinabi ng pamunuan ng PITX na inaasahan nilang aabot ng mahigit 2 milyong pasahero ang dadaan sa PITX simula Huwebes, October 23 hanggang October 31, bisperas ng undas. Pero ngayon pa lang ay nakikipag-ugnayan na sila sa mga otoridad para siguruhing tuloy-tuloy ang daloy ng trapiko sa paligid ng terminal. Para sa GMA Integrated News, Dano Tingkong, nakatutok 24 oras. Bakas pa rin sa ilang lugar sa norte ang pinsala ng dumaang bagyong Ramil. Sa ilang lugar, iba't ibang weather systems ang nagpaulan, gaya sa Batanes na naperwisyo ng flash flood. At nakatutok si Tina Panganiban Perez. Kulay putik na baha ang rumagasa sa Basco, Batanes. Ang motorsiklong ito, parang laro ang tinangay ng tubig. Biglaan ang flash flood doon kahapon matapos ang malakas na buhos ng ulan. Ayon sa Pag-asa, easterlies ang nagpaulan sa Batanes. Dahil naman sa epekto ng bagyong Ramil, umapaw ang Abuan River sa Ilagan, Isabela. Naperwisyo rin ang mga magsasaka sa kalapit na Maisan. Nagbabala ang CDRRMO sa mga residenteng nakatira malapit sa ilog na lumikas. Pinagbawal din ang paglusong sa ilog. Nagkaroon naman ng pagguho sa bahagi ng Kasiguran Baler Road. Matapos ang clearing operation, binuksan na ito sa mga motorista. Dahil naman sa localized thunderstorms, binaha ang kalsadang ito sa Malay Aklan, kaya hirap madaanan ng mga motorista. Umapaw rin ng isang ilog, kaya pansamantalang nagsuspindi ng klase sa Nabaoy Elementary School. Sa Sultan Kudarat, binaha ang palayang ito. Sayang dahil isang linggo pa lang na itatanim ang mga palay. May mga bahay rin pinasok ng baha. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatutok 24 oras. Mga kapuso, may binabantayang low-pressure area sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Ayon sa Pag-asa, huling namata ng LPA 435 kilometers north-northeast ng Itbayat, Batanes. Kumikilos ito patimog kanluran at maaari pang lumapit o tumama sa kalupaan ng Batanes. Sa ngayon, may medium chance na maging ganap itong bagyo kaya patuloy na umantabay sa updates. Sa ngayon, northeasterly wind flow ang nagdadala ng ulan sa Batanes. Apektado naman ang easterlies ng silangang bahagi ng bansa habang Intertropical Convergence Zone o ITCZ ang umiiral sa iba pang bahagi ng Visayas at Mindanao. Samantala, localized thunderstorm ang nakakaapekto sa iba pang bahagi ng bansa. Ito rin yung nagpaulan sa Metro Manila kanina. Magiging maulan din bukas kaya magdala pa rin ng payong.
Batay sa datos ng Metro Weather, bukas ng umaga pa lang ay may tsansa ng ulanin ang ilang bahagi ng Calabarzon at Mimaropa regions. Pagdating ng hapon ay mas malaking bahagi ng Luzon ang may tsansang ulanin. Posible ang malalakas na ulan sa ilang lugar kaya mag-ingat sa banta ng pagbaka at pagguho ng lupa. Sa Visayas, posible ang hanggang heavy rain sa hapon lalo na sa Western Visayas at Negros Island regions. Hanggang gabi, inaasahang magpapatuloy ang pag-ulan. Sa Mindanao, sa tanghali ay halos buong Mindanao na ang posibleng ulanin. Bukas ng tanghali rin posibleng magsimulang umulan sa Metro Manila at magpapatuloy hanggang hapon. Sinagip sa Tondo, Maynila ang 2 menor de edad na babaeng inilalako umano online ang mga sarili para may pambaon sa eskwela. Nakatutok si June Veneracion. Sa murang edad na 14 at 15, natutunan ng mga grade 8 student na sina alias Lloyda at Hazel ang kakaibang paraan para kumita. Gamit ang kanilang mga social media account, inilalako raw ng 2 ang kanilang sarili. Nagiging modus operandi nito is nagpo-post sila sa kanilang mga social account ng kanilang mga pictures na parang seductive photos. And then kapag may kumagat doon, nag-uusap sila. Magka-eskwela sila sa isang public school sa Maynila at parehong mula sa mahirap na pamilya. Binabayaran sila ng 5,000 to 5,500 every transaction. Actually, yung sinasabi nila, pambaon daw sa school. Nabisto ang gawain ng mga bata dahil sa sumbong ng isang concerned citizen sa Women and Children Protection Center ng PNP. Madalas daw makita ng concerned citizen sa isang motel ang isa sa mga biktima na iba-ibang kasama. Dahil dito, nirescue ang mga biktima sa kanilang mga barangay sa Tondo, Maynila. Nasa pangangalaga na sila ngayon ng mga social worker. Ayon sa pulisya, maaring managot ang management ng motel dahil sa pagpapasok ng minor de edad. Iniimbestigahan din kung sino-sino ang mga naging kliyente ng mga biktima ng trafficking in persons para sila ay mapanagot sa batas. Yung paggamit po ng minor sa mga sexual exploitation, ganun din po ang kanyang matatanggap na kaparusahan. Which is parusa na panghabang buhay at multa na pwedeng umabot ng 5 milyong piso. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, nakatutok, 24 oras. Magsusumite ng resolusyon ang ilang business groups sa Malacanang para ipanawagang panagutin ang mga sangkot sa katiwalian sa mga flood control project. Pinuna rin nila ang bagal umano ng hakbang ng komisyong nag-iimbestiga riyan. Ang tugon ng DPWH sa pagtutok ni Maki Pulido. Kailangan managot lahat ng dapat managot. Kailangan makulong lahat ng dapat makulong. Wala tayong sisinuhin, wala tayong sasantuhin. Kailangan po mabalik ang pera ng mga kababayan natin. Ang pera natin lahat, kailangan po ibalik! Yan ang tiniyak ni Public Works Secretary Vince Dizon nang humarap sa mga negosyante matapos sabihin ng ilang business groups na nakukulangan sila sa hakbang kontra korupsyon. Ano na tayo ngayon? October. Yet, was there anyone who was already directly pinpointed and prosecuted? Or sabihin natin na nakapag-file na ba ng mga kaso? Wala pa rin, di ba? Masyadong mabagal. Ano? Yung ICI, halip na makatulong na magdagdag ng tiwala sa gobyerno, palagay ko lalo pa nakakasama dahil the way it's happening, parang wala nangyayari. Bukod naman sa naunang puna na tila walang pangilang kapangyarihan ng Independent Commission for Infrastructure o ICI, ay pinuna rin nila ang hindi pagsasapubliko ng mga pagdinig ng komisyon. Laging closed door hearing yan, so we don't know. So we want to know. We want to urge also the ICT to be really transparent in their findings. Sabi ni Dizon, sa mga susunod na linggo ay may makikita ng konkretong aksyon mula sa ICI. Sa pagtatapos ng 51st Philippine Business Conference, isa sa mga resolusyong ibabahagi nila sa Malacanang ay panawagang gumawa ng mga hakbang ang gobyerno para tumigil ang talamak na korupsyon sa gobyerno. Sana rin daw agad maimbestigahan, makasuhan at maparusahan ang mga kurakot na public official at kakontsaba nitong nasa pribadong sektor at dapat mabawi ang ninakaw na pera ng bayan. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, nakatutok, 24 oras. Tila nawili sa flood control kaya't 22 classroom lamang ang naipatayo sa taong ito. Hugot yan ng DepEd sa pagtitipon sa palasyo kanina kung saan kabilang sa pinarangalan ang mga guro. Sila ang patunay ayon sa Pangulo na may integridad pa rin sa Pilipinas sa kabila ng hinaharap na krisis
sa katiwalian. Nakatutok si Ivan Mayrina. And so we confer these awards at a time when we also confront a difficult question. One that is not lost on any of us. Mapagkakatiwalaan ba ang pamahalaan? Aminado ang Pangulo na tanong yan ng marami. Sa gitna ng galit ng sambayanan sa katiwalian, kaugnay ng mga proyekto kontra baha. Pero ang mga pinarangalan sa Malacanang ngayong hapon, patunay ayon sa Pangulo na buhay ang dangal at integridad sa mga Pilipino. 4 na guro, 3 sundalo at 3 pulis ang ginawaran ng Medallion of Excellence ng isang bangko bilang outstanding Filipinos ng taong ito dahil sa kanilang kontribusyon sa kanilang mga propesyon at sa kanilang komunidad. Bawat tapat na guro, sundalo at pulis ay isang tagumpay laban sa katiwalian at pangungutya na sumasalot sa ating bansa. Inspirasyon sila ayon sa Pangulo para tuloy na linisin ang pamahalaan. Hindi madali ang laban na ito. Marami pa tayong haharapin. Marami pa tayong pagdadaanan. Naroon din si Education Secretary Sani Angara na nangihinayang sa epekto ng katiwalian sa edukasyon. Ngayong taon halimbawa, 22 classroom lang ang naipatayo kahit hanggang 150,000 pa ang kulang na classroom sa bansa. Mukhang nawili sila dun sa flood control. Hindi na naging priority yung pagtayo ng classrooms. 40,000 classroom naman ang target maipatayo ng Marcos administration bago matapos ang termino nito. Umaasa ang DepEd na bibilis sa pagtatayo ng classroom sa bagong pamunuan ng DPWH. Bibigyan kapangyarihan din ng mga lokal na pamahalaan na magpatayo ng mga classroom at kung paano makakatulong ang pribadong sektor. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras. Na-recover ang isang hinihinalang rocket debris sa dagat ng Bataraza sa Palawan. Ayon sa Western Naval Command, namataan nila ito matapos ang isang maritime operation sa bahagi ng West Philippine Sea. Tinatayang nasa 12.7 nautical miles ito mula sa barangay Rio Tuba. Matapos ang isinagawang retrieval operation sa debris, ay ibinyahe ito pa Puerto Princesa para sa documentation, assessment at koordinasyon sa mga otoridad. Dahil sa Chinese markings, posible raw na bahagi ito ng Long March 8A rocket ng China na kanilang inilunsad noong October 16. Ito-turn over ang debris sa Philippine Space Agency para sa pagsusuri. Isinapubliko ng ilang mambabatas ang kanilang statements of assets, liabilities and net worth sa gitna ng panawagan ng Office of the Ombudsman na voluntaryo itong gawin. Hinamon din ng mga kongresista sina Pangulong Bongbong Marcos, Vice President Sara Duterte at iba pang matataas na opisyal na ilabas ang kanilang SAL-N. Nakatutok si Ian Cruz. Unang naglabas ng kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SAL-N si Senador Risa Ontiveros. Dito, nakasaad na meron siyang mahigit 19 na milyong pisong ari-arian at halos 900,000 pisong mga utang tulad ng car loan. Kaya ang deklarado niyang net worth para sa taong 2024 ay 18.986 million pesos. Ayon naman sa datos na inilabas si Senador Ping Lacson nitong June 30, 2025 nang magbalik siya sa Senado, nagdeklara siya ng halos 245 million pesos na net worth. Mas mataas ito sa 57.8 million pesos ang huli niyang idineklarang net worth noong June 30, 2022. Paliwanag ni Lacson, mula nang natapos ang kanyang termino noong 2022, pumasok siya at 2 business partners sa lehitimong real estate at trading business kaya sumipa ang kanyang net worth. Magbibigay daw siya ng karagdagang detalye kaugnay ng kanyang 2025 SAL-N. Sabi naman ni Senate Finance Committee Chairman Sherwin Gatchalian, dati na siya naglalabas ng SAL-N sa mga nagre-request na media, kaya handa rin siyang gawin ito ngayon. Just to support yung mga kasamahan natin. Bukas rin ako na sa publiko yung SAL-N natin. Kailan sir balak kung pag ready na siya, no? Ready na siya. Wala ring problema kay Senador J.V. Ejercito na maglabas ng SAL-N. Sabi na rin ako na I am open, I will allow my SAL-N to be made public. Marami na sa amin actually. Inaano lang yung parameters kasi yung mga address, number, security. Siguro may mga ano lang, yung mga for issues of security, yun yung mga i-withhold. Sa Kamara, ipinost online ng Makabayan Block members ang kanilang mga SAL-N. Merong 10.9 million peso net worth si ACT Teachers Party List Representative
Antonio Tino. Habang 280,000 pesos ang net worth ni Kabataan Representative Rene Co. At mahigit 1 million pesos ang net worth ni Gabriela Women's Party Representative Sara Ilago. Hamon nila sa Pangulo, Pangalawang Pangulo at iba pang elected at appointed government officials. Isa publiko na rin ang kanilang mga salin. Si Akbayan Party List Representative Shell Joc na naman nasa mahigit 13 million pesos ang net worth, habang 1 milyong piso kay Akbayan Party List Representative Percy Sendanya. Si Dinagat Representative Kakabag-Aw naman nasa mahigit 15 million pesos ang net worth. Batay naman sa salin na inilabas ni Kamanggagawa Party List Representative Elijah San Fernando, meron siyang mahigit 2.2 million pesos na net worth as of July 2025. 5.3 million pesos naman ang net worth ni Cavite 4th District Congressman Kiko Barzaga, batay sa salin na ipinost niya online. Hindi pa kasama rito ang hindi pa naisasali na minanang assets mula sa yumaong ama at si dating Congressman P.D. Barzaga, mga sasakyan, ari-arian sa Dasmariñas at cash na tinatayang nasa 35 million pesos. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz nakatutok. Pinaimbestigahan ng isang private citizen sa ICI ang posibleng koneksyon ni First Lady Lisa Araneta Marcos kay Maynard Ngu, isa sa mga nadadawit sa anomalya sa mga flood control project. At nakatutok si Jonathan Andal. Isang private citizen ang nagpunta sa Independent Commission for Infrastructure o ICI para hilinging silipin ang posibilidad na nakinabang umano ang First Lady kay Maynard Ngu sa issue ng flood control. Isinumite ni John Santander ang isang liham sa ICI para rito. Walang direktang pag-atake sa ating First Lady. Patas dapat lahat iimbestigahan. So, ulitin ko, hindi ito kaso pag-file ng case. It's a letter of sentiments lang. Ipinakita rin ni Santander ang mga litrato na nakuha daw niya online. Dito magkasama ang unang ginang at si Maynard Ngu, ang tech billionaire na idinadawit sa anomalya sa flood control projects. Sinusubukan namin kunan ng pahayag ang unang ginang at si Ngu. Sabi ng ICI, susuriin muna nila kung may basihan ang mga ibinigay na impormasyon ni Santander. Pero payo nila sa publiko, huwag basta-basta maniniwala sa mga aligasyon. Kasi kung meron basihan yan, para magpatuloy ang investigasyon, then we will move forward. We will investigate. And we will make sure to call these people who will be responsible or who might be responsible to this flood control. Ayaw naming madiskaril ang aming mga investigasyon dahil lamang sa politika. Nanawagan din sa ICI ang grupong Isang Bayan na payagan ng mga civil society group na maging observer sa investigasyon kung hindi talaga nito isa sa publiko ang mga pagdinig. Kung meron man lang observer doon o merong mga representante, kahit hindi naman kami magtanong, makikinig lang, ano? Kahit yung US Embassy, pinakinggan na nila, inimbitan na nila doon. Yung, bakit yung mga civil service organization, baka pwede namang mga isa, dalawa, tatlo sa amin, makapag-dialogo sa kanila. Sa ikalawa namang pagkakataon, hindi na naman makakaharap sa ICI si dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo dahil nagpasabi raw ito na may sakit. Hihingan siya ng medical certificate at inurong na lang sa November 11 o 12 ang susunod niyang pagharap sa ICI. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal nakatutok, 24 oras. Sa unang pagkakataon, pasok na sa top 5 national concerns ng mga Pilipino ang korupsyon, batay sa pinakahuling tugon ng masa survey. Sa non-commissioned survey ng Okta Research, nanatiling top national concern ang pagkontrol sa pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Pero pangalawa na ngayon ang korupsyon sa itinuturing ng mga Pilipino na pinakamahalagang isyung dapat tugunan agad ng Administrasyong Marcos. Ang pagkabahala sa korupsyon ay tumaas ng 18 percentage points. Mula sa 13% noong Hulyo, umakyat ito sa 31% nitong Setyembre. Sumunod naman sa urgent national concern ang pagkakaroon ng murang pagkain, pagtaas ng sahod ng mga manggagawa at pagsugpo sa kahirapan. Itinanggi ni Jillian Ward ang ilang issue kabilang ang pagkakaroon umano ng taga-sustento kaya may sports car at magarbong debut. Iginit niya ring di pa niya nakilala, na-meet, nakausap o nakita si dating Ilocos Sur Governor Chavit Singson. Makichika kay Athena Imperial.
lahat ng meron ako pinagpaguran ko, and my mom would never do that to me. And sobrang nasasaktan ako kasi hindi po talaga ganun yung mom ko. Sorry. Tapos nadadamay po siya sa lahat ng to. Nananahimik yung mother ko. Everything I have, everything I own, everything I post, everything I flex, I bought it with my own money. Emosyonal si Sparkle actress Jillian Ward nang ipagtanggol ang sarili sa intrigang ilang taon nang pilit idinidikit sa kanya. Kabilang dyan ang pagkakaroon umano ng benefactor ni Jill na nagsusustento sa kanyang lifestyle. Nag-start po to 4 years ago. I was 16. And at the time, ayoko po magsalita kasi lagi sinasabi sa akin, if it's not real, hindi mo kailangan magsalita. Last week, lumabas na naman po siya. Tinawanan ko pa siya nung una. Then, nung nagbasa po ako ng comments, sobrang na-hurt na po talaga ako kasi sobra po yung pambabastos ng mga tao because of fake news. Nakakainsulto para kay Jillian ang mga komento dahil pinaghirapan aniya ang perang ipinambili ng mga meron siya, gaya ng isang sports car. Nabili ko po yung Porsche Boxster. It was a second-hand car. Nabili ko po siya for 1.2 million. May deed of sale din po ako, may resibo ako. My dad has it. Tapos ang kinakalat po nila ay sobrang mahal daw niya. Tapos may nagbigay daw sa akin. Eh, binili ko po yun with my own money, Tito Boy. Lahat ng meron ako, binili ko with my own money. With my own hard work. Sinagot din niya ang issue tungkol sa kanyang magarbong debut. Pagdidiin ni Jill, wala siyang masyadong ginastos nang i-celebrate ang kanyang 18th birthday dahil regalo at may mga nag-ambagan para rito. May mga CCTV na magbibigay ng pruweba na nakita ka raw na may kasama kang sponsor. Comment. Yung nga po gusto ko sabihin sa kanilang lahat kasi sinasabi nila, pati po sa mga comments, kinakalat nila na mayroon daw CCTV footage. Pumupunta daw ako sa hotels to be with old men na binibigyan po ako ng cars or sinusponsoran yung dibo ko. It's not real. And kung meron silang CCTV footage, I dare them na ilabas po yun. And sana kung maglalabas sila, hindi AI. Itinanggi din ni Jillian ang intriga sa mga online post na iniuugnay siya kay dating Ilocos Sur Governor Chavit Singson. Bagay na nauna nang itinanggi ni Singson. Never ko po siya nakilala, never ko po siya na-meet, never ko siya nakausap, never po kami nagkita. So hindi ko talaga alam paano po nila nagawa-gawa lahat ng to kasi never ko po talaga siyang na-meet. Never ko po siya nakausap. Doon sa mga comments, may mga nagsasabing, ninong di umano ng isa sa mga kapatid mo, si Manong Chavit Singson? Is this true? Oh no, never po So namin hindi siya, rin ito totoo? Never po namin siya na-meet. Aaksyonan din daw ni Jillian ang mga nagpapakalat ng fake news na meron siyang secret baby. Para every week na lang po may fake news about me. And honestly, gusto na rin po namin ng GMA na mag-take ng legal action kasi cyber libel na rin po talaga. It's not right. Athena Imperial updated sa Showbiz Happenings. Isinugod sa ospital ang ilang estudyante sa Bicol University matapos mahilo at himatayin sa gitna po ng isang aktibidad. Ang tinitignan dahilan, ang may kulay na usok na ginamit sa pagtatanghal ng mga estudyante. Nakaranas umano ng paninikip ng dibdib at nahirapang huminga ang mga nakalanghap ng usok. Dahil sa insidente, suspindido hanggang bukas ang klase sa universidad. Sa isang pahayag, sinabi ng Bicol University na agad nilang binigyan ng tulong medikal, pinansyal at psychosocial ang mga naapektuhang estudyante at tauhan nito. Patuloy nilang iniimbestiga ng insidente sa tulong ng mga ahensya ng lokal na pamahalaan. Balik-kulungan ang dalawang lalaking sospek sa panloloob ng isang bahay sa Teresa Rizal. Na-recover sa kanila ang laptop at bag na kanilang ninakaw. Ang nahulikam na insidente tinutukan ni EJ Gomez. Nilooban ng dalawang lalaking yan ang isang bahay sa Teresa Rizal madaling araw nitong Biyernes. Nakasuot sila ng sombrero at balot ang mga mukha. Ilang segundo lang, lumabas ang isa sa kanila at may bitbit ng dalawang bag. Sinundan siya ng kasama niya na tinangay naman ang isang laptop. Sa isa pang CCTV, kita ang pagtakbo at pagtakas ng mga sospek. Hindi kami matulog ng anak ko, tapos parang may kumakaluskos. Yung mga pusa namin, dapat yun natutulog na. And mga nakaabang, parang may inaabangan sila, nakatingin sila lahat sa may pintuan.
Tapos biglang may naramdaman ako, yung kurtina ng pintuan namin, parang may humawi. Tapos kinuwit ko na yung anak ko, sabi ko, EJ, may anino. Maya-maya, merong papasok na dun sa ilalim, sa silong namin. Sabi ko, hoy! Tapos humoy-hoy na rin yung anak ko. Ayun na, nagtakbuhan na kami. Ayon sa biktima, nagkakahalaga ng halos 30,000 pesos ang laptop. May 2,000 pisong cash ang wallet at 2 bag ng kanyang mga anak. Base sa pahayag ng ilang saksi, gumamit ng motorsiklo ang mga sospek papunta sa nilooban nilang bahay. Pero naiwan nila ito matapos tumakas. Itinabi raw ng mga biktima ang nasabing motor sa tapat ng kanilang bahay para masapul sa kanilang CCTV kapag binalikan ng mga sospek. Kinaumagahan, isang lalaki ang kitang nagmamaniobra ng motor. Nakorner na siya ng mga residente sa lugar. Inaresto siya ng pulis na pag-alamang tiyuhin siya ng isa sa mga sospek sa panloloob. Hindi raw niya alam na ginamit ang kanyang motorsiklo. Nalaman niya na nga lang kinabukasan ng umaga na yung motor niya is ginamit nga daw po ng sospek na 2 at dinala sa Teresa. At so nangyari, nakipagtulungan po siya sa amin at sinabi niya sa amin kung sino yung 2 sospek na yon. Sa follow-up operation, magkasunod na naaresto ang 2 sospek. Na-recover sa kanila ang laptop at mga bag pero wala na ang pera. Aminado sila sa krimen. Gawa ng pangangailangan ng bayad po sa utang, ganyan. Daming utang. Tapos? Kaya nagawa yan. Pasensya na po sa nagawa namin. Sa records ng pulisya, dati nang nakulong ang mga sospek dahil sa pagnanakaw at droga. Maharap ang mga sospek sa reklamong theft. Para sa GMA Integrated News, EJ Gomez, nakatutok 24 oras. Nakakubra ng halos 2 bilyong pisong kontrata sa LTO ang kumpanyang iniugnay sa nagbitiw na kongresistang si Zaldico. Ayon sa hepe ng LTO, may mga irregularidad sa mga proyekto tulad ng sobra-sobrang pagbabayad. Nakatutok si Mariz Umali. Ang nagbitiw na kongresista at kontrobersyal na dating chairman ng House Appropriations Committee na si Zaldico, lumalabas ngayong hindi lamang nakakuha ng kontrata sa Public Works, Agriculture at Education Departments. Nagkaroon din daw siya ng kontrata sa Land Transportation Office na nagkakahalaga ng halos 2 bilyong piso. Ibinunyag ni LTO Chief Assistant Secretary Marcos Lacanilao, meron umanong irregularidad sa 3 proyekto ni Ko sa ahensya. Highlighted the deficiency and non-compliance with the contract requirements and specification on non-utilization, underutilization of various components in the facility and improper computation of the contract results in overpayment amounting to 26,993,332. Nagagalit ang ating Pangulo. Hindi ho birong pera ng gobyerno. Hindi po siya maliit na halaga. At ang mga kontratista raw sa mga proyektong ito. Upon closer investigation, it was further determined that the joint venture contractors of this project were LDLA Marketing and Trading and SunWest Corporation and SunWest Corporation and Development Corporation. Notably, one of the entities, SunWest Construction, has been linked to Ako Bicol Representative Elizalde Zaldico. Ito po yung Central Command Center na isa sa 3 proyektong finlag ng Commission on Audit. Bakit kanyo finlag? Kasi kung makikita ninyo, bagamat operational naman daw, iilan lamang yung mga equipment dito gaya ng mga desktop, LED screen, bukod sa server sa baba. Pero nakakahalaga na raw ito ng mahigit 900 million pesos. Pinaimbestigahan na ito ngayon ng LTO sa Independent Commission for Infrastructure o ICI at Office of the Ombudsman para masampahan ang kaso at mapanagot ang mga sangkot. Kabilang din sa pinaimbestigahan ngayon ng LTO ang IT Training Hub at ang Road Safety Interactive Center na may kontratang nagkakahalaga ng tig mahigit 499 million pesos. Ayon kay Assistant Secretary Lacanilao, ang mga kontrata ay pinirmahan noong 2021 sa panahon ni dating LTO Chief Assistant Secretary Edgar Galvante at binayaran daw ng buo sa panahon ni Assistant Secretary Vigor Mendoza noong 2023 at 2024. Yes, kasi siya ang pumirma. Kung ako ang tatanungin. Pangalawa, bakit ho i-receive itong building na to kung alam po natin na kailangan maimbestigahan?
Si Mendoza iginiit na walang irregularidad sa pagbabayad ng LTO sa mga proyekto. So nung tinapos ng kontratista yung project, meron naman tayong mga technical working groups who check yung compliances. Doon lang ho namin nabayaran. Pero mind you, ang binayaran lang namin yung tail end ng kontrata kasi may previous payments made by the previous administration. Tungkol naman sa mga alegasyon ng overpricing at pagkakaugnay ng kontratistang SunWest, sabi ni Mendoza, at that time ng SunWest, hindi naman issue at that time Hindi pa siya na-blacklist o wala namang negative information at that time. So, okay lang yan. Sinubukan naming kunan ng pahayag si dating LTO Chief Assistant Secretary Edgar Galvante at ang SunWest, pero hindi nila sinasagot ang aming mga tawag at text. Habang sinusubukan naming kunin ang pahayag ng LDLA Marketing and Trading. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali Tutok, 24 Oras. Eto na nga, the secret is about to be revealed dahil makikilala na natin finally ang unang 2 bagong housemates na papasok sa bahay ni Kuya para sa PBB Celebrity Collab Edition 2.0. Oh, tama kaya ang mga hula ninyo? Live yang ichichika sa atin ni Nelson Canlas. Nelson? Iya, dahil nalalapit na ang muling pagbubukas ng bahay ni Kuya, eksklusibo na nating ipakikilala ang next batch of housemates ng PBB Celebrity Collab Edition 2.0. Young and fierce, yan ang mga katangyan ng first 2 housemates na papasok sa bahay ni Kuya para sa PBB Celebrity Collab Edition 2.0. Eksklusibong nakachikahan ng GMA Integrated News ang Gen Z Sparkle at Star Magic Artist. First on the list, isa siya sa mga next Gen Z artist ng ABS-CBN. Anak siya ng negosyanteng si Neil Arce at stepson ng aktres na si Angel Locsin. Ready nang magpakatotoo, si Joaquin Arce. Sa dami ng shows, bakit PBB Celebrity Collab Edition yung gusto mong salihan? I'm a fan of the show, so I watched last season. I'm a huge fan of, PBB as a show. So I decided, why not give it a try? Next up, she's one of the rising stars of the Kapuso Network. Sweet but tough dahil pinatatag ng mga pagsubok. Sofia Pablo. This is something big for me kasi I was always a victim of misconceptions, fake news, and I feel like the people know me for my work, sa mga memes ko. I want them to know me for who I really am. Tatagal ng mahigit kumulang 100 days ang new batch of housemates sa loob ng PBB House kung saan dadaan sila sa maraming physical at psychological challenges. Pero para kina Sofia at Joaquin, inihahanda nila ang kanilang kalooban para sa mga bagay na mamimiss nila sa outside world. I hung out with as much friends as possible. Of course, keeping quiet. But for me, in my mind, it's just like, I'm not gonna see them for a while. Parang, kailangan ko na mag-hangout sa family ko, sa mom ko, sa dad ko. I'm sure tatamaan yung Pasko and New Year. Ni-ready mo ba yung sarili mo dyan? I think I can never be ready for that. Kasi, again, sa buong buhay ko, I never spent Christmas or New Year away from my mom. Kasi dalawa lang kami. And even si mommy, like, she was crying. If I'm not there, she's gonna be alone. But then again, inisip namin na one Christmas, one New Year, kapalit ng pwedeng ma-appreciate ka na ng tao for who you really are. So, sugal talaga yun. Ano naman kaya ang babaunin ni Joaquin? Ito ang sinabi ng mga na-interview ko before, ang hack daw ay magdala ng maraming toiletries. At saka damit. Yes. Ikaw ba? Yes, I'm big on toiletry. So marami kang dala? Yes. Ano-ano? Sana papayagan ako. May dalawa akong toothpaste. Usually pang 4 months yung isang tube ng toothpaste. Pero may dalawa akong tube just in case, if I wanna share. Kung walang mangingi. Yeah. Bago naman pumasok, may mensahe si Sofia, lalo na sa mga nagsasabi na siya ay isa sa mga favorites.
That's what people always say. Totoo, Sir Nelson. Sabi ko, I don't want to call it favorite. I want to call it loved. Kumbaga, hindi ako paborito. Mahal lang ako kasi nga, mabuti akong tao. Kaya ko talaga sabihin yun. If you're watching I hope manood kayo ng PBB 2.0. Promise, papagitiin ko kayo. Bukod kina Sophia at Joaquin, abangan bukas at makikilala nyo ang dalawa pang housemates. Exclusive nyo lang mapapanood dito yan sa 24 oras. Balik sa iyo, Iya. Maraming salamat, Nelson Canlas. Umani ng iba't ibang parangal ang mga programa at personalidad ng GMA Network sa 6th Alta Media Icon Awards ng University of Perpetual Help System DALTA. At kabilang dyan ang inyong 24 oras. Nakatutok si Mark Salazar. Umani ng parangal ang GMA Integrated News sa 6th Alta Media Icon Awards ng University of Perpetual Health System DALTA sa larangan ng Excellence in Media, Vital Role in Nation Building and Youth Formation. Kapuso ang first choice ng communication students. Best News Program ang 24 oras. At Best Female News Personality si Vicky Morales. Si 24 oras anchor at action man Emil Sumangil ay itinanghal na Best Public Service Program Host para naman sa resibo. Huwag nilang iwaglit sa kanilang sistema, sa kanilang puso't isipan ang telebisyon at radyo. Ito ang wastong pinagkukunan talaga ng impormasyon para hindi sila maligaw at dalhin sila ng kanilang pasya sa wastong buhay. Best AM Radio Station ng Super Radio DZBB 594 at Best AM Radio Female Personality si Tony Aquino. This is a celebration of the staying power of AM radio. Kasi siyempre sa traditional media pa rin, marami ang dinadaanan na proseso bago nating kumpirmahin ang balita on air. Best Podcast of the Year ang Barangay Love Stories Papa Dudut ng LS 97.1. Hall of Famer naman bilang Best Magazine Program ang Kapuso Mo Jessica Soho. Nasa Hall of Fame na rin ang Biyahe ni Drew bilang Best Travel Program. At syempre, Hall of Fame din bilang travel show host si Drew Arellano. Best Documentary Program naman ang Eyewitness. Best Documentary Program host si Atom Araulio. Best Public Service Program ang Wish Ko Lang. Best Morning Show ang Unang Hirit. At Best Morning Show host si Shaira Diaz. Best Educational Program host naman si Cara David para sa Pinas Sarap. At Best Educational Program ang Born to be Wild. Wagi rin ang maraming kapuso entertainment shows gaya ng Daig Kayo ng Lola Ko na Best Youth-Oriented Program. Pito Manoloto, Tuloy ang Kwento bilang Best Comedy Program. Si Michael V ang Best Comedy Actor for TV, habang si Manilyn Reynes ang Best Comedy Actress for TV. Best Daytime Drama Series ang Abot Kamay na Pangarap. Magpakailanman bilang Best Drama Anthology. Best Game Show ang Family Feud. At Best Talent Search Program ang The Voice Kids Season 6. Kinilala rin sa Alta Media Icon Awards sina Boy Abunda bilang Best Showbiz-Oriented Talk Show Host. Si Dennis Trillo ang Best Actor for Television. At Most Promising Male Star naman si Jay Ortega para sa kanyang pagganap bilang Akio Watanabe sa Pulang Araw. Sa larangan ng pelikula, Movie of the Year ang Hello, Love Again at Best Actor si Alden Richards. Best Actress naman si Catherine Bernardo. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar. Nakatutok 24 oras.